Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga yung huling usapin dito, alhamdulillah, sa Rusul wa Risalat. So itong tiyatalakay natin specifically, yung pangalawang bahagi ng libro. Yung mga kasulatan. At dito nga, yung huling topic, yung kinalaman ng huling mensahe, yung Quran, sa naunang mga mensahe. At dito, tinukoy na ang Quran ay musaddiq at muhaimin sa mga naunang mga kasulatan. Musaddiq, nagpapatotoo sa kung anumang tama na natitira sa anumang kopya ng mga naunang mga aklat. Kasi meron pa naman ngayong Old Testament, New Testament, di ba? Sabi nila yun daw ang Torah at Injil. O, posible, pero bakas na lang yun ang Torah at Injil. Hindi nito original. Kaya kung anong nilalaman ng Quran, mula sa anumang nilalaman ng Bible, yun ay pwede nating paniwalaan. Ba, kwento ni Yusuf alayhis salam, halos magkatulad na magkatulad yung pagkakalahad sa Bible tsaka sa Quran. So, paniniwalaan natin yun. Pero iba pa mga kwento, nalasing daw si Nuh alayhis salam, tapos nahumaling daw si Dawud alayhis salam doon sa isang babae, kaya pinapatay niya yung asawa, at iba't iba pa. Wala tayong pakialam doon. Kaya malinaw na hindi yung totoo. Kasi nga ang Quran, yung musaddiq at muhaimin, ibig sabihin, kumbaga parang standard. Dito natin palagi ikukumpara ang mga naunang mga kasulatan. So ngayon nga ang Quran ay nagpapatibay sa mga naunang mga kasulatan sa ilang mga paraan. Una, an-kutub as-samawiyya al-mutaqaddimah tadammanat dikra hadal Quran wa madahahu. Ang mga naunang mga kasulatan daw ay bumabanggit sa Quran at ito ay pumupuri sa Quran. At muli, maring wala na ito sa mga talata ng Biblia. Wala na doon. Pero yung mga aya sa Quran na tumutukoy dito ay naroon. Siyempre. Naroon. Siyempre. So binabanggit ito at pinupuri sa naunang mga kasulatan. Gayun din, walikbaru bi anna Allah sayanziluhu ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila Allah ay nagpapabatid na ipapababa niya ito, ang Quran na ito, sa kanyang alipin at sugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakana nuzulahu ala sifatillati ukhbirat biha o akhbarat biha al-kutubus sabika. Tasdikan titilka al-kutub. So ang pagbaba nito ng Quran ay inilalarawan sa naunang mga aklat bilang pagpapatotoo sa naunang mga aklat na ito. Pinapatotohanan nito yung mga naunang mga aklat na binabanggit nga ang Quran do sa naunang mga aklat. Kasi nga maaring hindi na natin makita literally yung mga talata na ito sa Biblia. Pero nababanggit sa Quran, na nababanggit sa Torah, sa Injil at sa iba pa ang pagdating ng Quran. Mimma zadaha sidkan enda hamiliha min dawil basairil ladina ankadu li amrillahi wattaba'u syara'i'illah wa saddaqu Rasulullah. So kabilang daw dito sa mga talata na ito na nagpapatunay sa mga naunang mga kasulatan, ay syempre mga bagay-bagay na nagpapatibay sa pananampalataya ng mga maitangan ng naunang mga kasulatan. Yung kung kanino ito pinadala. Na silang mga tumalima sa mga utos ni Allah, sumunod sa mga batas ni Allah, at naniwala sa mga sugo ni Allah.
Nga sinabi ni Allah, innal ladhina utul ilma min qablihi. Tunay na ang mga binigyan ng kaalaman na nauna pa rito. Nauna pa sa Quran. Yung kaalaman na tinutukoy dito, kaalaman na nilalaman ng Torah, ng Injil at iba pa. Sa silang mga Kristiyano at mga Hudyo. At iba pang may kaalaman dito. Halimbawa nga sina Abdullah bin Salam, di ba? Isa siyang dating rabbi. At si Salman al-Farisi. Si Salman al-Farisi, nakapaglakbay siya sa iba't ibang mga lugar. Nakasama niya mga Kristiyano, nakasama niya mga Hudyo. Kahit Zoroastrian siya, nakasama niya yung iba't ibang mga tao. Naririnig niya ang tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idha tutla alaihim yakhiruna lil adkani sujjada. At kapag naririnig nila na ito ay binabasa, sila ay nagpapatira pa sa pagpapakumbaba. Kumbaga, nagpapakumbaba sila every time maririnig nilang Quran. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sinasabi nila, luwalhati sa aming Panginoon, tunay na ang pangako ng aming Panginoon ay matutupad. Ay matutupad. Ang ibig sabihin nito ay in kana ma indana Allahu fi kutubihi al-mutaqaddima wa ala alsinati rusulihi min inzalil Quran wa bi'tati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lamaf'ula. So, sinasabi nila lahat ng ito nang ipinangako ni Allah sa kanyang naunang mga kasulatan at kumbaga ipinababatid din sa ipinahayag at pinangaral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang mga ito nga ay nagpapatutuo sa mga naunang mga nabanggit na ang pinangako ni Allah ay matutupad. Na mga pinangako ni Allah ay matutupad. Kabilang sa mga pinangako ni Allah na mga nauna, yung pagpapadala ng Quran, pagpapahayag sa Quran, at pagpapadala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So katiyakan na matutupad ang mga bagay na ito. At natupad nga. Natupad nga ang mga ito. So pwede nga rin mga hulugan na yung mga talata na naririnig nila dito, na kapag naririnig nila ay nagpapakumbaba sila. Talata ng kasulatan nila na kapag naririnig nila, yun nga, tinatanggap nila ito at hinihintay nila ang binabanggit ni Allah na pagsasakatuparan nito na darating ang propeta at daladala niya ang Quran. Kaya nga, si Abdullah bin Salam at si Salman al-Farisi at iba pa, nagmuslim agad sila nang narinig nila ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din, annal Qur'ana ja'a bi umurin saddaka fiha al-kutub as-samawiyya as-sabiqa. Ang Quran ay dumating dala mga bagay-bagay na pinatututuhanan nito ang mga naunang mga kasulatan na nanggaling kay Allah. Bimuwafaqatihi laha na ang ilan dito ay pinagtitibay pa nga lalo sa Quran. Halimbawa niyan yung dito sinabi ni Allah. Yung kanina sa Suratul Isra, verse 107 to 108. Ngayon yung aya sa Suratul Muddathir, verse 31. Sinabi ni Allah, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادُوا الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Yung mga bantay daw ng impyerno ay puro mga anghel lang. Anghel lang ang tagapagbantay sa impyerno. Ibig sabihin, si Satanas, hindi siya yung hari ng impyerno. Kung meron man hari ng impyerno, anghel din, si Malik. Siya yung namumuno doon. Kumaga siya yung pangunahin na tagapagbantay. Yung mga demonyo, wala, pinaparusahan lang din sila doon. Kaya makikita natin kawalang saysay ng paniniwala ng mga satanista. Sambahin daw nila sa Satanas. Kasi pag napunta sila ng impyerno, mataas yung ranggo nila. Pero hindi. Si Satanas, andun din pinaparusahan. Si tinukay ni Allah
na kanilang bilang, di ba yung alayhatis ata ashar, na 19 daw yung bilang nila. Pero actually itong bilang na ito na binanggit ni Allah, fit na lamang ito pagsubok para sa mga hindi mananampalataya. At tasubok nga yung mga tao. Kasi mayroong mga Muslim, binigyan nila ng kahulugan itong number 19. Marami yan. Ang number 19 daw ay number na mahalaga o kaya mayroong kapangyarihan kasi binanggit ni Allah sa Quran. Pero hindi. Kumbaga, katulad ng paano niyang binanggit dito na ito ay pagsubok lamang sa mga hindi mananampalataya, may mga Muslim din na nasubok sa pamagitan nito. So, gusto ni Allah, kung bakit niya pinahayag yung number 19 na yun, o kaya pagkakapahayag na ang mga anghel ang siyang magiging bantay ng impyerno, ay para maging pagsubok sa mga hindi mananampalataya. At ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay makatiyak sa katotohanan ng Quran. Dahil actually, yun din yung binabanggit doon sa naunang mga kasulatan. Ang bantay ng impyerno, mga anghel din. Ang impyerno ay hindi kaharian ni Satanas. Ito nga, itong pagkakapahayag na ito ay upang lumakas lalo ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Na dito nga sinabi ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah na وَاسْتَيْكَانُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِنَّمَا يَكُونُوا بِسَبَبِ إِلْمِهِمْ بِهَذَا مِنْ كُتُبِهِمْ. Ang katiyakan na lalong nakukuha ng mga Kristiyano at Hudyo na nagmumuslim ay dahil sa nakita nila na yung mga nababanggit sa kanilang mga kasulatan ay nababanggit din sa Quran at pinagtitibay sa Quran. Alhamdulillah. Sumunod. Annal Qur'ana akhbara bi inzalil kutubis samawiyah. So pinahayag nga sa Quran na pinababa nga yung mga naunang mga kasulatan. Wa annaha min indillah. Ang mga ito, yung mga original na kopya nito ay galing kay Allah. Wa amara bil imani biha kama sabaka bayanuhu. At nananampalataya tayo dito sa mga ito dahil pinag-utos ni Allah. Katulad ng nauna ng mga nabanggit. At ang salitang muhaymin nga, ito dagdag na pagbibigay ng kahulugan. Di ba yung musaddik nagpapatotoo? Wal muhayminu fi lugatil Arab, tatluku o tutlaku wa yuradu biha al-qaimu ala shay. Wa huwa ismun min asma'illahi ta'ala. Dalik anna Allah ta'ala qaimun ala syu'uni khalqihi tasrifan wa tadriban, tasrifan wa tadbiran, wariayatan. So yung muhaymin, ang ibig sabihin ng muhaymin, tagapangalaga sa isang bagay o tagapagtaguyod. Kaya yung Quran, ibig sabihin nga, bakit siya tinawag na muhaymin? Wala tayong anumang paniniwalaan sa naunang mga kasulatan liban na lamang na itataguyod muna ito ng Quran. Kung hindi nababanggit sa Quran, hindi pinatotohanan ng Quran bilang musaddik, di ba? Hindi natin paniniwalaan. Kung hindi na itaguyod sa Quran ang pagiging totoo nito bilang muhaymin, hindi rin natin ito paniniwalaan. Ang muhaymin kabilang sa mga pangalan ni Allah. Diba? Pero syempre, al-muhaymin kay Allah. May alif lam. Pero ito wala naman. So, inilarawan ng Quran. So, si Allah, ganun din siyang al-muhaymin. Siya ang namamahala sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang mga nilikha. Na namamahala sa kanila at nangangalaga sa kanila. Sa pagbibiyaya sa kanila, paano sila mabuhay, at di pa pang mga bagay, alhamdulillah. Wal Qur'anu qa'imun 'alal kutubis samawiyah allati unzilat min qabl ya'muru bil imani biha. Ang Quran ang tagapagtaguyod sa daunang mga kasulatan na ipinababa na nauna rito, at taguutos ang Quran na syempre utos ni Allah na paniwalaan natin ang naunang mga kasulatan. Wa yubayyinu ma fiha min haqqin, at nililinaw sa Quran kung ano man ang tama sa naunang mga kasulatan. Wa yunaffit tahrif wat tagyir alladhi tara'a alayhi. At pinasisinungalingan ng Quran ang anumang mga pagbabago, anumang pagpapalit ng kahulugan na inilagay ng mga tao
sa mga naunang kasulatan, sa Biblia lalo na. Di ba ang dami nilang pinagdadagdag na kung ano-ano na mga bagay na malinaw wala doon sa original na Biblia. Wa huwa hakimun ala tilkal kutub li'annahu risalatul ilahiyya al-akhirah allati yajibul masir ilayha. At ang Quran nga ang naghahatol sa mga kasulatan na ito dahil ito ng kahuli-hulihang kasulatan. At marapat na tatahak tayo sa landas sa pamagitan ng Quran na ito. Waruju'u ilayha. So babalik at babalikan natin palagi yung Quran. So, pag may nabasa tayo sa lumang kasulatan, titingnan natin lalo na yung Quran. Sasangguni tayo palagi sa Quran. Wattahakumu ilayha. So, sa pamagitan ng Quran tayo maghahatol, hindi sa pamagitan ng Biblia. Kung ako yung Muslim, maghahatol sa Muslim, Quran ang gagamitin natin. Noong panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinahintulutan niya yung mga Hudyo na maghatol sa pamagitan ng kanilang kasulatan. Pero tayo kung Muslim, dapat Quran ang gagamitin natin panghatol inshallah. Wa kullama khalafahu mimma jaa fir risalati sabika fa huwa imma muharrafun mugayyarun wa imma mansukun. So nga, anumang bagay na matatagpuan natin sa naunang mga kasulatan na taliwas sa Quran, either ito ay nabago o pinalitan. Nabago, maaaring hindi siya pinalitan totally, o pinalitan talaga siya totally. At syempre, napawalang bisa, abrogated. Abrogated na ang mga aya na ito, mga nilalaman nito. Halimbawa nga, diba, yung sa pagpapasting na hindi magsasalita, hindi na tayo ganun magpasting. Pwede tayo magsalita habang tayo ay nagpapasting. Sinabi ni Ibn Kathir rahimahullah, ba'da an dhakara aqwal as-salaf fi ma'na kalimati muhaimin, so mataas siyang banggitin yung sinabi ng mga salaf tungkol sa salitang muhaimin na inilarawan dito ang Quran. Sabi niya, wa hadhil aqwal kulluha mutakaribatul ma'na. Lahat ng sinabi nila na ito ay magkakasing kahulugan. Fa innasmal muhaimin yatadamman hada kullahu. Lahat ng ito ay kahulugan ng salitang muhaimin. Diba, yung magiging standard, magiging tagapagpatotoo, at kumbaga palaging binabalik-balikan. Kumbaga standard nga siya, muhaimin . Tas walang anumang may tataguyod liban na lang sa pamagitan nito. Lahat ng ito ay kahulugan ng al-muhaimin. Fa huwa aminun wa syahidun wa hakimun ala kulli kitabin qablahu. Na siya daw ang amin, ang mapagkakatiwalaan. Kumbaga, nagbabanggaan yung dalawang talata, Quran at Biblia. Mas paniniwalaan natin yung Quran. At ang Quran ang saksi kung tama ba o mali yung nasa Biblia. At hakim, tagapaghatol kung tama ba o mali yung nasa Biblia. Ja'alallahu hadal kitabal adhim alladhi anzalahu akhirul kutub wa khatimaha ashmalaha wa adamaha wa akmalaha haytu jumi'a fihi mahasinu ma qabluhu. So, ang Quran na ito ay dinulot ni Allah na maging kahuli-hulihang kasulatan. Kasi ito na nga ang dulo. Wala nang susunod dito. At pinakamalawak ang nilalaman, pinakadakila at pinakaperpekto. Kasi hindi nga ito mababago. Na dito tinipon ni Allah ang anumang mabuti sa naunang mga kasulatan. Wazadahu minal kamalat malay sa figayrihi. At tinagdag pa rito ni Allah ang anumang mga kabutihan na hindi matatagpuan sa iba pang mga aklat. Palihada ja'alahu syahidan wa aminan wa hakiman alayha kullaha. Dahil dito dinulot ni Allah na ito ay magiging saksi, ito ay magiging mapagkakatiwalaan, kaya kumbaga pwede rin bantay, amin, bantay kung ano yung tama at mali, at tagapaghatol sa lahat ng ito, alhamdulillah. Dito nga muli binigyang diin Sheikh Omar Al-Ashkar, palagi natin ito nababanggit. وهذا يقتضي أن يجعل هذا الكتاب هو المرجع الأول والأخير في التعرف على الدين الذي يريده الله تعالى. Ang Quran ang siyang una at huli nating reference. Una at huli nating reference pagdating sa
pagkilala sa relihiyon na ninanais ni Allah na makilala natin. Hindi Biblia. Kaya kapag tinanong ka, di ba? Bakit bawal baboy? Sagot mo Quran, hindi Mateo, Lucas o ano paman. Wala yajuzu an nuhakimal Quran ila kutubis samawiyat as-sabiqah kama yaf'alu ad-daluna minal yahudi wan nasara. At hindi maaari na yung Quran, kumbaga magiging baligtad. Yung Quran na nga hatulan natin kung tama ba ito o mali sa pamagitan ng naunang mga kasulatan. Diba katulad ng nagkakamali dyan yung marami sa mga mangangaral, sasabihin nila. Tama yung Quran kasi sabi sa Deuteronomy, sabi sa Mateo, sabi sa Lucas. Diba? Sarap lang batukan yung ganun, sa totoo lang eh. Sarap lang batukan na kumbaga binabaliktad nila yung kalagayan. So hindi yung baliktad, yung Quran ang maghahatol kung tama ba yung Bible. Hindi ang Bible ang maghahatol kung tama ba ang Quran. At ganito ang ginagawa ng mga Hudyo at mga Kristiyano. Yan sinabi ni Allah, saan ba ito? Surah Fussilat, verse 41 to 42. Wa innahu lakitabun aziz. Tunay na itong Quran ay aklat na marangal. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Wala kayong makikitang pagkakamali dito sa unahan o sa likod nito. O hindi ito kumbaga mapagkakamalian sa unahan o sa likuran nito. Tanzilu min hakimin hamid. Ito'y kapahayagan mula sa maalam at kapuri-puri si Allah ang tinutukoy dito. Yun nga, sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar, Adamu hajat al-Sharia al-Khatimah ila gairiha. Ang panghuling Sharia, ang Sharia ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay walang pangangailangan sa iba pang Sharia. So napakaganda na kumbaga pangwakas na sinabi ni Sheikh Omar al-Ashkar sa kanyang aklat na ito. Sinabi niya, Syariatul Ilahiyatul Khatimah la tahtaju ila syariatin sabikah alayha. Ang Sharia na ito ni Allah na panghuli ay hindi nangangailangan sa anumang mga naunang Sharia. So wala tayong kailangang kunin na batas mula sa naunang mga kasulatan. Wala ila syariatin lahikatun laha. At hindi natin kailangan ang anumang Sharia na iniuugnay dito. Yung mga Sharia ng mga batas na meron ng tao sa panahon natin, hindi natin sila kailangan. Pero syempre lilinawin natin ito. Merong mga batas ng tao na pwede nating sundin. Lalong-lalo na kung ito ay inihimok din naman sa Islam na tutuparin natin, di ba? O kaya hindi naman siya tumataliwas sa batas ng Quran. At ang mga batas na ito ng tao ay isinabatas upang pangalagaan ang anumang pinangangalagaan sa Islam. Di ba? Karapatan ng tao sa kanyang relihiyon, buhay, yaman, pag-iisip, karangalan, salinlahi. Kahit batas yun ng tao, susundin natin yun. Kasi batas din naman yun ni Allah, una at higit sa lahat. Una at higit sa lahat. Ang masama, yun nga, yung sinusunod natin yung batas ng tao na taliwas sa Quran. O kaya ginagawa natin yung batas ng tao na pangunahin na batas sa halip na yung Quran at sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito yung tamang pag-unawa rito. Kasi nga yung may mga Muslim na extreme sila sa bagay na ito. Ayaw nilang tumawid doon sa tawiran, pedestrian lane. Kasi batas daw ng kuffar, tagot daw. Tumawid nga siya doon, hindi sa pedestrian lane. Nahagip ng motor, ngayon galit na galit sa kuppar. Gago ka, kuppar ka, sinagasaan mo ko. Ikaw din gago may tawiran na tama Tapos nung ka tatawid sa ibang tawiran kasi batas ng kuppar yung tawiran. Pwede tayong sumunod doon, inshallah. Pwede tayong sumunod. Hindi yun yung tinutukoy dito. Yung nga, bikilafi syariatil masih, fakad ahalal masih, at ba'ahu fi aktari syariati alat Taurat. So itong isang malaking pagkakaiba ng Quran at ang syariah natin sa iba pa mga syariah. Si Isa alayhis salam, pinahintulutan niya yung kanyang mga tagasunod na sundin yung Torah.
At actually, man talaga mensahe niya, di ba? Hindi siya pinadala para baguhin, pupalitan totally ang Torah. Merong Injil, pero kasama nitong umiiral yung Torah na nauna sa kanya. Pero ang Quran, hindi. Ang Quran, wala, mag-isa lang siyang iiral. Mag-isa lang siya naiiral. Papatungan niya lahat, tatanggalin niya lahat, aalisin niya lahat, pawawalang saysay niya lahat, pawawalang bisa niya lahat. Ganun ang Quran. O syariatul Injil, mukmala li syariati o mukmila li syariati Taurat. Ang syariah ng Injil ay kumukumpleto sa syariah ng Torah. Kaya pareho silang umiral noong panahon ni Isa alayhis salam. Pareho. Walihada kanan nasara muhtajina ila kutubin nubuwat al-mutaqaddima alal masih kat-Taurati waz-Zabur. Dahil dito yung mga Kristiyano, sumasangguni sila doon sa iba pa mga aklat na nauna kaysa doon sa mga aklat na pinadala kay Isa alayhis salam. Mga aklat na nauna na pinadala sa mga propeta. Ba yung Torah, yung Zabur, binabasa din nila yun eh. Binabasa rin nila. Actually, yung kopya nga ng Bible ngayon, nandun din yung yung Salmo ni David at yung iba pang mga libro. Wakana al-ummamu min qablina muhtajina ila muhaddathin. At ang mga umma na nauna sa atin ay nangangailangan ng mga muhaddathun. Yung mga muhaddathun, di ba may mga propeta? Yung mga muhaddathun, nakakatanggap din sila ng wahi kay Allah pero hindi sila propeta. Si Maryam, di ba? Literally, nakausap pa niya si Jibril alayhis salam. Di ba? Si Maryam. Yung nanay ni Musa alayhis salam, di ba? Ano yung pinahayag sa kanya? Ilagay si Musa sa di ba, sa basket, tapos paano rin sa ilog. Hindi naman siya propeta. Yun yung mga muhaddathun. At actually, ito yung katayuan ni, kumbaga sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron daw muhaddath sa umma na ito, yun si Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Kasi lahat nung, kumbaga, hindi mo siguro lahat, pero yun nabasa ko kasi, marami sa mga pananaw, opinion ni Omar, kalaunan yung pinatupad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Either, kumbaga, may aya ng Quran na bumaba na sinusuportahan yung kanyang pananaw. Halimbawa, yung parusang kamatayan doon sa mga naaresto sa Badar, mga nahuli nilang kalaban. Sa paghihijab, yun, una yung binanggit ni Omar bago pa man bumaba yung aya. So si Omar yung kumbaga tinuturing na muhaddath ng umma na ito. Maaring dumarating sa kanya yung kapahayagan nila. Pero hindi yun ganun. Kasi bighilafi ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah agdahum bihi. So hindi na natin kailangan na magkaroon pa ng muhaddath. Na yung kumbaga nakakatanggap ng inspirasyon o ng kumbaga ng direkta nakakatanggap ng gabay ni Allah na may kinalaman sa kasulatan kung paano ito isa sa buhay. Walam yahtaju ma'ahu ila nabiyyin wala muhaddathin. So hindi na natin kailangan kasi lahat nasa Quran na at sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga naiulat kay Omar, ibinibilang siya sa sunna. Hindi tayo nagkaroon sa umma natin ng katulad ng naunang mga muhaddath na meron silang mga tagasunod. Meron silang sarili nilang grupo. Parang kulto, gano'n o ano pa man. Dito sa umma na ito, talagang dinulot ni Allah na magiging united lang siya sa isang relihiyon. Isang propeta, isang kasulatan. Kasi nga naman ang unang panahon, maring may pangailangan din sa muhaddath Kasi magkakalayo yung mga tao. Diba? Merong muhaddath na doon sa dulo ng isla ng Pilipinas, sa Batanes. Di sa halip na magpupunta pa yung propeta doon mangangaral, maglalakbay siya ng 5 buwan. Meron na doon din, nangangaral. Pero ngayon wala na. Lahat naman nakakapag-usap halos Kahit ngayon nasa buwan, pwede natin kausapin Yung International Space Station nga, yung radyo na ganyan. Kayang kumontak
kaya niyang makontak yung space station. Kaya niyang makontak, lalo na doon siya sa ibabaw mo. Kasi dire-diretso na lang yun eh. Yung radio signal kasi dire-diretso lang naman yung tatakbo hanggang sa kalawakan eh. Pwede mo makausap. So wala nang pangailangan din sa mga ganito. Yung nabanggit ko yung kay Omar kasi maaring narinig niyo na yung tungkol doon. Pero hindi muhaddat yung kalagayan ni Omar. Kung meron man, pwede natin siyang tawagin muwaffaq. Kumbaga, yung kanyang mga gawain ay sumasang-ayon dito. Ang Quran, alhamdulillah, at ang sunnah. Di ba yung adan? Ilan silang nanaginip na ganun yung adan? So bandang huli, ganun yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na paraan ng adan. Na hindi katulad ng mga Hudyo na umiihip ng tambuli. Yung yung sungay ng kalabaw. Ang tawag nila doon shofar. Tapos yung mga Kristiyano, yung kampana, yung gamit nila. Sa mga Muslim, yun yung napagtibay. Na paraan ng pagtawag sa sala. Yung adan, alhamdulillah. So yung muhaddath, hindi natin kailangan. At walang ganoon. Sa umma na ito, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, kahit pa si Omar bin Khattab radhiyallahu anhu, ay may mga katangian na katulad ng ganoon na katangian. So dito tinapos ni Sheikh Omar Al-Ashkar rahimahullah ang kanyang aklat. Alhamdulillah. So next week, tuwing Martes, yung subject na natin inshallah, yung paraiso at impyerno, alhamdulillah. So tutuloy natin yung na yun. Sisimulan na natin pala yung libro na yun inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.